Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon, another reading, and this is for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Leo, tsaka bago po nating mga viewers. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang pangkahalatang pagbasa para po sa taon na 2024. Ito po ay ni-request sa akin ng isang subscriber at ang gagawin ko po ay babasahan ko po yung bawat quarter ng taon, and then mag-umpisa po tayo sa career, trabaho o pera, and then matapos po pag-ibig. Okay? So bago po yon, at tignan natin kung ano yung general na message na gustong ipaalam sa iyo, Leo. We have gratitude, good fortune, wow, and Archangel Gabriel. So, ang focus natin ngayon, Leo, is for the whole year is yung gratitude, no? It says you be grateful for all you have, no? Tama naman. Dapat maging magpasalamat tayo kung ano man yung meron tayo. Kung ano yung meron tayong nabibless with. Kahit ano man yan, dapat maging thankful tayo palagi araw-araw kay God na meron po tayong ganito, na nabiblessan tayo. Dahil hindi po lahat ay merong ganong blessings, no? Hindi po lahat sabihin natin pantay-pantay. Hindi po. Kaya kung meron kang sabihin natin na blessan ka ng sinabi nating swerte ka dahil ikaw ay nakakaangat sa buhay, that is a blessing. Swerte ka kung ikaw ay nakatapos sa pag-aaral, that is a blessing. Swerte ka kung meron kang magulang na mabait at talagang inaalagaan kayo, then that's a blessing. Swerte mo kung meron kang mga kapatid na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal at suporta, that's a blessing. Swerte mo kung pinanganak kang maganda, ang gwapo, that is a blessing. O pinanganak kang matalino, that is a blessing. Hindi ka man sabihin natin pinanganak kang kapos, pero dahil kapos ka sa pera, pero punong-puno naman ng pagmamahal ang inyong pamilya, that is still a blessing. Kaya kung ano man yon na meron ka, magpasalamat tayo. And then good fortune, wow, invite magic in. Siyempre, wala nang pinakamaganda kundi alam mo yung papasok talaga ang swerte sa iyo. Itong taon na to, you focus on welcoming, no, yung good fortune sa iyo. And of course, Archangel Gabriel, kasi siya po yung archangel na nagbibigay po ng pag-asa at creativity sa atin, no? If you are needing hope, no? Praying for hope and creativity, si Archangel Gabriel will help you with that. Okay, so tingnan natin dito, Leo, kung ano yung makikita natin sa tarot for the whole year. We have the Page of Swords, the Magician, the Five of Wands, the Hermit, the Lovers, Seven of Pentacles, Justice, the Wheel of Fortune, the Nine of Wands,
the Seven of Wands, the Nine of Swords, and the Star. Overall, we have the Three of Swords and the Temperance. Okay, Leo, yung first quarter natin dito is January, February, and March. Now, bago ko mag-start, gusto ko lang paalam sa inyo na ito ay isang pangkahalatang pagbasa. So, ibig sabihin po na marami po kayo na Leo na nakikinig at kung ano man po yung masabi ko dito na nagre-resonate sa inyo, i-take nyo po yon as a guide. At kung hindi man po nagre-resonate yung ibang nasabi ko, just leave it. Huwag niyong pansinin. Okay? Kasi, siyempre po, isipin po natin na marami pong Leong nakikinig, kaya marami pong energy ang pumapasok, kaya alam niyo na i-focus niyo lang po yung saan kayo, yung sitwasyon niyo ay nauugma sa sinasabi ko. Okay? Now, yung first quarter natin, Leo, pagdating sa work, pera, career, ganyan, nag-start yung pasok ng January sa'yo with the Page of Swords. As if you are really parang watching or trying observing things, no? Sa inyong company. Parang kung gabay nag-observe ka. Nag-iintay, nagmamatsyag, nakikiramdam, nag-observe kung ano nang mangyayari. O maybe if you are waiting for something na ma-develop, o if you're waiting for something na magkaroon ng pag-angat or promotion or anything pagdating sa iyo, I think you're just trying to, keep yourself low by keeping quiet and just observing things, kung ano yung mangyayari. Pagdating ng February kasi, you were, with the Magician, nagmamanifest ka na sana nga, yung mabigyan na ako ng opportunity na to, na matagal ko nang gustong mangyari o pinipray for. Kasi kung gaba, I think you've been waiting for this for quite a while, and parang for you, this is the year na dapat lang na makamit mo na to, no? Magkaroon na ng katuparan yung gusto mong mangyari. But towards the end of the quarter, which is March, there were conflicts, no? Nagkaroon ng conflict. Yung conflict kasing ito, it could be something internal or external. Depende dun sa sitwasyon mo sa loob ng iyong trabaho. Okay? Kasi parang nakikita ko kasi dito na it might affect something na matagal mo na tong matagal mo na tong iniintay eh. Kasi we have the Seven of Pentacles here, no? Matagal mo na tong iniintay. Kung matagal ka na nag-invest. You've been with this work or with this company or this department for a while now. And it keeps you parang wondering na, meron pa ba akong chance na ma-improve o at least ma-promote o magkaroon ng salary increase? Something like that. Kasi yun yung I think you're starting to have that conflict in your mind na parang kino-question mo na nga eh, na ang tagal ko na dito but parang wala pang nangyayari sa akin. No? Siyempre nangangarap ka eh. You're manifesting something, no? Kasi ito yung manifestation na sinasabi na gusto ko namang maiba, umangat or something na yung matupad yung dream position ko. Diba? Kasi pagdating ng second quarter, with the Hermit, no, this is April, May, June, nag-iisip ka talaga. You're having these deep thoughts about
work in itself, yung how much dedication are you willing to give to this company. Ganong katagal pa ba ang kailangan para ako ay, alam mo yon, ma-recognize, ma-appreciate, magkaroon ng recognition or sabihin natin salary increase. Kasi I gave it all, no? Binigay ko lahat. I love my work. And I invested a long time for this. I've been waiting for a long time sa aking magiging fruit of my hard labor. I've been patiently waiting, no? Matahimik ako nag-iintay sa magiging outcome nitong aking pagtatrabaho ng mabuti. And somehow, yung overall energy ng first half of the year is something very frustrating sa'yo, no? Very frustrating, Leo. Yung gagaban, disappointed ka eh. Maybe because hindi na bibigay yung proper recognition sa'yo, no? Yung proper appreciation of your hard work. Considering you, a Leo, is very dedicated to your work. No? Andun yung dedication. Kaya nga lang, no? You've been patient, you've been dedicated, pero wala. Third quarter of the year, ito na ngayon papasok na yung justice. I think this time, pagdating ng July, things will start changing. July, August. Kasi we have the Wheel of Fortune na magsasabi na nabago yung takbo ng iyong destiny o yung pathway mo. I think you're given the justice now, the recognition, the balance that you need para nga magkaroon ng pagbabago, which you have waited for a long time. And sa totoo lang, napagod ka lang ang kakaintay eh. Parang nawalan ka na ng gana. Kasi siguro nga matagal mo na kasi nga inaabangan to last kailan pa? I think last year pa. Even kasi pagpasok ng taon, nag-o-observe ka na eh. And kailan lang ba na after half of the year, pumasok yung July, doon pa lang parang nilang na-evaluate na o natignan o natitigan na oo nga no, parang hindi natin napapansin si Leo. And somehow, yung ano ba, yung excitement mo, parang nawalan ka na tuloy ng gana. Kaya pagdating nung last quarter of the year, October, November, December, medyo ano ka pa rin eh, nag-aalinlangan ka pa rin. Kasi parang, bakit ganito? Wala ba talagang mangyayari? Kasi, I tried my best to really, be strong and kung gaba parang ipaglaban ito. And it's making me crazy every night. Iisip ako, ano ba talaga? But what you don't know, or what you don't see coming, Leo, pagdating ng December, dun lahat matutupad yung hinihiling mo. Kung gaba December is the best month. Because it was fulfilled. No? Binigay sa'yo ng December. Yung bagay na iniintay-intay mo, yung bagay na iniintay-intay mo dumating, ng December dumating. Okay? Yung pag-worry mo, yung pag-iisip-isip mong ganyan ng November, wag mo nang isip-isipin kasi meron naman pala mangyayari. So, chill ka lang. Kasi, overall energy ng second half of the year is temperance, no? Sinisigurado lang nito na balanse ka. That you are okay. You're balanced. That you can handle this kind of testing or pressure. Na wala talaga. I mean, kaya mo, no?
You're still okay kahit na sabihin natin na medyo pinag-iisipan mo na to, na bakit ang tagal-tagal, wala pa rin nangyayari. But you stood your ground, no? Leo, you stood your ground. Kahit na pagod ka na maghintay, sige, hintay pa rin ako. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Here, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Because I know things will change. I will be given the right justice. No? Mapapalarunan ko yung hustisya. Justice will be on my side. Ako yung panalo dito. Just be patient about it. Hindi ka nagkamali doon kasi nga, it was given to you. Okay? So, yung good fortune na sinasabi dito, ito yun. This is the good fortune. No? Magic will come in. Magic. Magician will come in. No? Will come in. Huwag ka lang mo ng pag-asa. Be grateful. Gratitude. Be grateful of what you have. Pasalamat kang, no? Kung ano man yung natatanggap mo dito. Kahit hindi ito yung talagang inaasahan mo, pasalamat ka pa rin. And being humble and thankful may be the key kung paano matutupad lahat ito. Because you stood, na ba? You've been patient. You stood your ground. You've been balanced, no? Been patient and balanced. Kaya binigay din sa'yo yung good fortune na yan. Okay? So, wala kang dapat ialalahanin. Just continue what you're doing. No? Huwag kang masyadong mabilis. Dadating ito sa tamang oras. Okay? Ang importante, malaman mo na may dadating na yung gusto mong mangyayari. Okay? Or what you have wished for. Yun yung mangyayari. Okay? Now, pagdating sa love, Leo, first quarter. Okay, first month mo, January, I think you're also the stage na with your person, no? You wanted to find out the truth. I think you're gonna have a conversation with your person to tell the truth para makapag-usap kayo. You know why? Kasi gusto mo, pagdating nung February o yung middle of this first quarter, yung minamanifest mo na mag-ano kayo, makapag-usap kayo, magkita kayo, maayos nyo to. Maayos nyo tong conflict. Kasi may conflict merong misunderstanding. No? There was a misunderstanding dito. Kaya kung gusto mong maayos ito. Ayaw mo nang magulo. Okay? Kasi yung second quarter, energy from Virgo, iniisip mo talaga, you've been very sabihin natin, mindful, o iniisip mo, you're having this deep meditation or thinking kung ano ba talaga tong person na to sa akin. Is this person my lover? Sabihin, siya na ba talaga yung love of my life? Kasi ang tagal-tagal ko inintay. I've waited for this person to come into my life. Ngayon, nasa na siya? Diba? Asa na siya? Lalo na ngayon kung nagkaroon kayo ng conflict, kung nagkaroon kayo ng misunderstanding, nagkaroon ba kayo ng breakup? Kasi ang overall energy ng first half of the year is broken-hearted ka Sama ng loob mo. You're so in pain, no? Meron kang sakit sa damdamin, nararamdaman sa relationship na to. And, syempre, ayaw natin to. Huh? We don't want this kind of energy na masaktan. Kaya yung third quarter,
I think you're trying to ask for some kind of a justice, no? Pagdating sa relationship. This could also mean, with the justice card that if you are married, Leo, I think you're wanting na magkaroon ng pagbabago, a change, a change in your relationship. Kasi you get tired na eh. You get tired of what's happening sa inyong relationship sa ngayon. Kasi nga, kahit na manifest mo na maging maayos kayo, conflict is still there. Andun pa rin yung gulo. Which is hindi naman talaga naiiwasan. But, alam mo yun, bakit kailangan may gulo palagi? And, yung last quarter of the year, syempre, dahil ang dami mo na kasi na experience na hindi maganda. Kaya ang nangyayari tuloy, you're very defensive of your feelings, no? Ayaw mo masaktan eh, kasi nasaktan ka na nga eh. Kung ba para bang, teka muna, ayoko ng, ano ba to? Sandali lang, kasi baka masaktan na naman ako nito eh. Which makes you, think and worry and hindi makatulog. Kasi kung ano na ba yung gagawin ko. I want the marriage to be, or the relationship to be, well and good. That's what I've been praying for, hoping for, na ma-heal kami, na maayos namin yung aming relationship o yung aming kaguluhan. I think it will happen. You just need the balance. Kailangan nyo lang ma-heal at saka magkaroon ng balance. Be able to really balance emotion and logic together, all together. Kasi nga, ang inaano mo kasi yung sana wala ng gulo eh. Alam mo yun. Yung mas straighten out na natin itong mga conflicts na to para wala na tayong heartache. Kaya nga, I'm praying na sana magkaroon ng pagbabago at change sa takbo ng ating relationship. Kahit na minsan na napapagod na ako, but I don't wanna give up. Ayaw kong i-give up yung relationship because, alam ko maayos pa natin to. Alam ko maayos natin to. No? Maayos natin ito. We just need to work it out. Okay? Kasi yung bottom of the card mo dito, Leo, is you. The sun. Happiness. And ang happiness mo dito is that person from the past. Na love mo. O love na love ka. With the King of Cups. Yan yung lumalabas dito. Kaya hindi mo i-give up to eh. You're not gonna give up the relationship. I think you will continue to fight for it. Kasi for you, malaki na yung investment mo. Ang tagal na. Naging patient ka naman, nag-iintay ka. Kasi kahit na nag-iisip ka dito and you wanted to make that decision about this relationship, pero nakikita mo kasi ang tagal na rin naman ang ininvest ko dito sa relationship na to eh. Sayang naman. Ganun-ganun na lang ba yun? Baka pwede pa nating maayos. Okay? Kailangan lang namin makapag-usap. Ngayon, Leo, there's something na wala ko masyadong matanong about kasi very straightforward yung reading. Now, kung meron man tayong gustong alamin siguro is kailan maayos ni Leo at saka yung person niya yung relationship. Kailan nila maayos ito mabuti. Kailan mag-start na maayos yung magiging relationship na ni Leo at yung person.
It says here, let it happen organically. Pabayaan mo lang, mangyayari yan. I guess you just have to do what you need to do. Mag-usap kayo. Be open with each other. Be honest. And see kung magkakaroon ng change. Kasi kung pipilitin mo nga naman, hindi siya magiging maganda eh. Lalo na kung pilit. Kung ba hindi naman talaga gusto, hindi bukal sa kalooban o sa puso para gawin. Maganda yung talagang gusto niyo pareho. So kung pabayaan mo lang, see what's gonna happen, it might, turn out to be beautiful. At mag-work out yun. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Leo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.